Ang araw na iyon ay dapat maging pinakamasayang araw ng aking buhay. Dinala ko ang aking asawa sa ospital, puno ng pag-asa, sa pagdating ng aming panganay na anak pagkatapos ng halos 3 taon ng paghihintay. Nailarawan ko na sa aking isipan ang sandali na mahawakan ko ang sanggol sa aking mga kamay nang mahina at hindi sanay na umiyak dahil sa kasiyahan. Ngunit ang lahat ng mga panaginip na iyon ay nagkadurog sa iisang bulong. Isang bulong na nagpalinis ng aking likod mula sa matandang doktor. Pagkatapos niyang suriin ang record ng aking asawa, hinila niya ang aking kamay sa isang sulok. Ang kanyang mga mata ay puno ng gulat at takot, at nagsalita siya ng isang pangungusap na hanggang ngayon ay inuulit-ulit pa rin sa bawat panaginip ko. Kuya, tumawag ka na ng pulis bago pa mahuli ang lahat. Pulis sa isang maternity hospital? Sa sandaling iyon hindi ko alam na hindi ako nagsasalubong ng isang bagong buhay, kundi nagsasalakay sa isang malupit na pantaksil na dulaan. Isang plano na matagal nang itinatago. At ang aking asawa, ang babaeng minamahal ko, ay siya mismo ang pangunahing tauhan sa trahedyang iyon. Ako si Andre Santos, 32 taong gulang, isang simpleng civil engineer sa paligid ng Maynila. Madalas sinasabi ng mga tao na ang aking trabaho ay tuyo, tulad ng semento at bakal. Ngunit para sa akin may isang natatanging romansa ito. Nagtatayo ako ng mga bahay, mga tahanan para sa ibang tao, at sa aking puso ay lagi akong may nag-aapoy na pangarap. Ang pangarap na iyon ay may pangalan, si Vina, ang aking asawa, at ang isang batang malapit nang dumating. Halos 3 taon na kaming kasal. Hindi ito matagal, ngunit sapat para ang pagmamahal ay mamuhay at magbunga. Para sa maraming tao ang magkaroon ng anak ay natural, ngunit para sa amin iyon ay isang himala na aming idinadalangin araw-araw. Dahil sa mahinang kalusugan, sinabi ng doktor na mahirap para sa kanya na mabuntis. Nagpunta kami sa lahat ng dakong lunas, mula sa malalaking ospital hanggang sa mga manggagamot sa probinsya, ngunit ang pag-asa ay patuloy na lumabo. Ang nanay ko sa lalawigan, sa bawat tawag, ay palaging nagtatanong ng iisang bagay lamang, may balita na kayo, anak? Ang magaan na tanong na iyon ay para sa akin ay mabigat, tulad ng isang batong nakapitong sa aking dibdib. Habang nagsasawa sa sarili ko para kay Vina, lalong nagtitiisin ko para sa kanya. Nakikita ko ang kalungkutang nakatago sa likod ng kanyang ngiti. Nakikita ko ang hiya sa kanyang mga mata sa tuwing tinitingnan niya ang mga batang naglalaro sa kapitbahay. Si Vina ay isang uling inalagaan ng isang pamilyang malayo mula ng maliit, kaya palagi siyang nagnanais ng isang buo at totoong pamilya, isang lugar na talagang pag-aari niya. At nangako ako na mibibigay ko iyon sa kanya. Pagkatapos ay dumating ang himala, isang malagay na umaga ng tag-ulan noong nakaraang taon. Dahan-dahan niyang iniabot sa akin ang pregnancy test kit na may 2 pulang linya. Ang kanyang mga mata ay nagtatanaw ng luha at ang mga kamay ay nanginginig ng hindi matahimik. Halos huminto ang pagtibok ng aking puso. Ang pakiramdam noong oras na iyon ay hindi masaya, kundi isang nakakagulat na hindi makapaniwala. Niyakap ko siya ng mahigpit. Parehong umiyak kami. Ang mga luha ng paghihintay ng puot sa panahon at ng kasiyahang sumabog. Ang 9 na buwang kasunod ay pinakamagandang panahon ng aking buhay. Humingi ako ng pagbabago ng trabaho na mas malapit sa bahay, tinanggihan ang lahat ng inuman, pagkatapos ng trabaho ay diretsyo ng umuwi. Natuto akong magluto ng masustansyang pagkain para sa mga buntis, kahit na dati ay hindi ko maisagawa ang pagluluto ng isang simpleng itlog. Sa gabi, nagbabasa ako ng mga kwento para sa sanggol. Ang aking boses ay mababa at halos inakyat-akyat, ngunit sinabi ni Vina na iyon ang pinakamagandang melodiya na narinig niya. Lumaki ng unti-unti ang tiyan ni Vina, araw-araw ng kaunti. Nagugustuhan ko na idikit ang aking tainga doon upang makinig sa maliliit na tunog at imahinasyon ko ang anyo ng aming sanggol. Pinalitan ko ng pintura ang walang laman na kwarto sa bahay, bumili ng kahoy na duyan at nagbitin ng mga laruan na hugis, ulap at bituin. Inihanda ko ang lahat, handa na akong maging isang ama. At pagkatapos ay dumating ang araw na iyon. Sa umaga nagsimulang maramdam ng sakit si Vina. Nagmadali akong sinakin ang mga gamit
na inihanda ko na buwan na ang nakakaraan at nagmadali naming pumunta sa pinakamalaking maternity hospital sa lungsod. Ang kapaligiran doon ay parehong puno ng tensyon at pag-asa. Ang iyak ng mga bata, ang pagtawag ng mga kapamilya sa isa't isa, ang mabilis na pagtakbo ng mga nurse at doktor, lahat ay nagsama-sama nagbuo ng isang simponyang puno ng buhay. Mahigpit kong hawak ang kamay ni Vina, malamig ito at basang-basa ng pawis. Inilapat ko ang aking bibig sa kanyang tenga at bumubulong. Kaya mo iyan, mahal ko, naghihintay kami ng tatay at ng anak mo. Tumingin sa akin si Vina at bahagya siyang ngumiti, ang pinakamagandang ngiti na nakita ko. Pagkatapos ng paunang proseso, dinala si Vina sa delivery room. Nakaupo ako sa labas, ang puso ko ay tulad ng nasusunog. Ang pakiramdam na walang magagawa habang nagtitiis sa sakit ang minamahal mo ay talagang nakakatakot. Padala-dalawa akong naglakad sa harap ng hallway, ang labi ko ay patuloy na nagdarasal. Mga kalahating oras pagkatapos tinawag ako ng isang nurse sa counter upang kumpletuhin ang mga papeles. Marami siyang tinanong mula sa medikal na kasaysayan ng magkabilang pamilya hanggang sa blood type at allergies. Sinisikap kong sagutin ng malinaw ang bawat tanong, ngunit ang mga kamay ko ay hindi tumitigil sa pag-alog. Habang abala ako sa mga papeles, isang matandang doktor, ang buhok ay may halong puti, ay lumabas mula sa examination room. Dumaan siya sa aking tabi pagkatapos ay biglang tumigil. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa tumpok ng record sa kamay ng nurse, pagkatapos ay tumingala sa akin. Isang kakaibang tingin, matalas at puno ng pagmamasid. Medyo naguluhan ako, ngunit yumuko pa rin ako bilang paggalang. Hindi siya sumagot, humakbang pa siya palapit sa nurse at kinuha ang record ng aking asawa. Dahan-dahan niyang binabasa ang bawat pahina. Habang tumatagal ay lalo pang nagbago ang kanyang hitsura, mula sa normal ay naging seryoso at pagkatapos ay naggulat. Sa huli ay nakita ko ang pagpuputi sa mukha ng isang doktor na may mahabang karanasan. Nagkurunot ang kanyang makapal na kilay. Bumubulong siya ng isang bagay na hindi ko marinig. Napansin din ng batang nurse ang kakaibang gawi. Mahinahon siyang nagtanong, "Dr. Reyes, may problema ba?" Hindi sumagot ang doktor. Sa nurse, bigla siyang tumingin sa akin ng diretso. Ang tinging iyon ay nagpalinis ng aking likod. Hindi ito ang tinging ibinibigay ng isang doktor sa pamilya ng pasyente. Ito ay katulad ng tinging ng isang taong natuklasan ang isang nakakatakot na katotohanan. Ibinaba niya ang record sa counter, tunog ng mahirap na tunog sa gitna ng maingay na hallway. Sininyasan niya akong sumunod sa kanya. Ang aking puso ay nagsimulang tumibok ng walang ritmo. Anong nangyayari? May problema ba ang asawa ko o ang sanggol? Libu-libong pinakamasamang tanong ang bumaha sa aking isipan. Sumunod akong nagtitisod sa kanya patungo sa isang tahimik na sulok malapit sa hagdan. Medyo liblib ang lugar na ito, ang tunog ng hangin lamang na dumadaan sa mga puwang ng bintana ang naririnig. Lumingon ang Dr. Reyes, tumingin sa paligid para matiyak na walang iba, pagkatapos ay ibinaba niya ang kanyang boses at lumapat sa aking tenga. Ang kanyang hininga ay amoy ng antiseptiko, na karaniwang amoy ng ospital, ngunit ang mga salitang binigkas niya ay nagpalason ng buong mundo ko. "Kayo ang asawa ni Vina Ramos, tama ba?" Patuloy kong tuminog ang aking ulo, ang lalamunan ko ay tuyo at hindi makapagsalita. Tinitingnan niya ako ng may bahagyang habag at lubhang seryosong hitsura, pagkatapos ay nagsalita siya ng isang pangungusap na malamang ay hindi ko malilimutan habang buhay. Isang maikling pangungusap, ngunit sapat ang bigat nito para gumuho ang unibersong itinayo ko sa loob ng halos 3 taon. Sabi niya, ang tinig ay dumadaan sa pagitan ng kanyang mga ngipin. "Kuya, huwag kang magtanong ng kahit anong bagay. Pakinggan mo ako, ilabas mo ang iyong telepono at tumawag ka ng pulis ngayon din. Bilisan mo bago pa mahuli ang lahat." Natigil ako sa kinatatayuan ko. Ang aking mga tainga ay parang naparalisa. "Pulis? Bakit pulis? Ang aking asawa ay nanganganak ngayon. Bakit kailangang tumawag ng pulis?" Nag-iimik ako, sinisikap na mahanap ang aking boses. "Doktor, ano pong sinasabi ninyo? Ang asawa ko, baka may problema sa..." Pinigilan niya ako, ang boses ay puno ng pagkamadalian.
Huwag nang magtanong, pasundin mo lang ang sinabi ko. Hindi ito isang karaniwang kaso ng panganganak. Huwag hayaang malaman ng kahit sino ang sinabi ko sa iyo. Bilisan mo. Pagkasabi nito, nagmadali siyang lumiko at halo sa karamihan ng mga tao. Nag-iwan sa akin ng mag-isa sa sulok na may mumuog na pangungusap at isang pusong nagkakadurog-durog. Ang pakiramdam ko noon ay hindi ko alam kung paano ilarawan. Katulad ng sumasakay ka sa pinakamahinahon na eroplano at biglang inanunsyo ng piloto na malapit nang bumagsak nang walang malinaw na dahilan, gulat, takot at isang pinakamataas na antas ng pagtanggi. Nagpahid ako ng mga mata ng ilang beses at kinikimkim ang hita ko para matiyak na hindi ito isang bangungot. Ngunit hindi ang kalamig na umakyat mula sa malamig na lapag ng ospital ay totoong-totoo at ang amoy ng antiseptiko sa hangin ay hindi tumitigil. Ang mga salita ni Dr. Reyes ay malinaw na umuulit sa aking isipan tulad ng isang matalas na kutsilyo. Tumawag ka ng pulis. Bakit? Bakit kailangang tumawag ng pulis? Ang aking Vina ang babae na kahit ang isang langgam ay hindi maisipang saktan, ano kaya ang kinalaman niya sa batas? Sinisikap ko pang humawak sa pinakamakatwirang mga paliwanag na posible. Inilabas ko ang aking telepono. Ang mga kamay ay nangangalog ng husto, kaya ilang beses na akong nagkamali ng password. Ang listahan ng contacts ay lumabas, ang daliri ko ay nag-hover sa numero ng pulis, ngunit natigil. Hindi ko kayang palabasin ang aking asawa sa isang sitwasyong hindi ko pa alam ang dahilan. Huminga ako ng malalim, sinisikap na maging kalmado. Nagpasya akong bumalik sa counter, hanapin ang batang nurse na nakausap namin kanina, baka may alam siya. Ngunit nang lumingon ako, ang aking puso ay biglang lumukso. Mula sa dulo ng hallway, dalawang lalaking nakasuot ng damit sibilyan, ang hitsura ay seryoso, ay naglalakad ng diretso patungo sa akin. Ang instinct ng isang lalaki ay nagsabi sa akin na hindi sila mga kapamilya ng pasyente. Ang kanilang mga mata ay matalas nag-scan ng buong hallway bago tumigil ng direkta sa kinatatayuan ko. Ang isang tao sa kanila, ang mas matangkad na may maliit na peklat sa kilay, ay lumapit palapit. Iniabot niya ang isang bagong ID card. Ang boses ay malalim at tiyak. Magandang araw, kapulisan kami. Kayo po ba si Andre Santos, asawa ni Vina Ramos? Pakiramdam ko ay napahinto ang daloy ng dugo sa aking katawan. Lahat ng pangyayari ay napakabilis, napakabigla. Automatikong tumango ang aking ulo. Ang isa pang, mas batang pulis ay nagpatuloy, ang kanyang tono ay hindi marahas, ngunit ang bawat salita ay tulad ng martilyo na kumakabog sa aking ulo. Natuklasan na namin na may ilang issue na kailangang kumpirmahin kaugnay sa record ng inyong asawa. Hinihiling po namin ang inyong kooperasyon, pakisamahan kami sa opisina. Wala na akong ibang pagpipilian. Lumingon ako sa direksyon ng delivery room. Sarado pa rin ang pinto. Naroon si Vina, nagtitiis ng sakit, ganap na hindi alam na sa labas ay may isa pang bagyo na mas marahas kaysa sa lahat na paparating sa aming maliit na pamilya. Tahimik akong sumunod sa kanila. Dinala nila ako sa isang maliit na silid, malamang ay silid ng guard ng ospital. Sa loob ay iisang bakal na mesa, ilang plastik na upuan at isang folding na kama. Ang hangin ay nakakainis na siksik. Ang pulis na may peklat sa kilay ay inimbitahan akong umupo at agad na pumasok sa paksa. Ginoong Santos, umaasa kaming manatiling kalmado at tapat na sasagot sa mga sumusunod na tanong. Mahalaga ito, direktang nakakaapekto sa inyong asawa at sa anak na malapit ng ipanganak. Pinagsama-sama ko ang aking mga kamay at tumango. Inilabas niya ang isang manipis na folder, kinuha ang isang piraso ng papel. Iyon ay isang photocopy ng national ID ni Vina. Itinulak niya ito patungo sa akin. Pakitingin ng mabuti. Ito ba talaga ang inyong asawa? Tinitingnan ko ang larawan, si Vina, tiyak na si Vina. Ang ngiting iyon, ang mga matang iyon, kahit na ang imahe ay malamig na ID photo, hindi ako magkakamali. Opo, iyan ang asawa ko. Ang mas batang pulis ay nagsalita, ang kanyang tono ay hindi marahas, ngunit ang bawat salita ay tulad ng kutsilyo na tumalab sa akin. Lubos kaming nagdadalamhati sa pagpapaalam na ito po sa inyo. Ang babaeng nasa ID na ito, si Vina Ramos,
na ipinanganak noong 1994 ay namatay 3 taon na ang nakakaraan sa isang aksidente sa kalsada. Natigil ako sa buhay. Ang buong katawan ko ay para bang gawa sa bato. Tumunganga ako, sinisikap na magsalita ng kahit anong bagay, ngunit hindi lumabas ang isang salita. Ano? Namatay 3 taon na ang nakakaraan? Kasabay ng panahong nagkakilala at nagpakasal kami? Imposible, ito ay isang pagkakamali. Kinuha ko ang papel, tinitingnan ng maigi ang mukha ni Vina, pagkatapos ay tinitingnan ang 2 pulis, ang tinig ko ay naguguho. Mga sir, biro lang ba ito? Nandoon ang asawa ko sa delivery room doon. Halos 3 taon na kaming kasal, paano siya maaaring namatay? Ang mas matandang pulis ay huminga ng malalim, may bahagyang habag ang mga mata. Naiintindihan namin ang pagkagulat ninyo, ngunit ito ay naka-verify na. Ang tunay na Vina Ramos ay patay na. Ibig sabihin, ang babaeng naninirahan sa inyo sa halos 3 taon ang nagdadala ng sanggol ninyo, ngayon ay gumamit ng pagkakakilanlan ng isang patay na tao. Naramdaman ko na paikot-ikot ang langit at lupa. Naging walang laman ang aking isipan at nagsimulang lumabo ang lahat sa harap ko. Ang babaeng minamahal ko, ang babae na dinalhan ko ng kapakipakinabang na pagkain sa gabi, na tinahimikan ko habang natutulog, hindi siya ang tunay na Vina Ramos. Kung gayon, sino siya? Bakit niya ginawa ito? Libu-libong tanong ang nagkakadurog sa aking isipan. Sinisikap kong alalahanin ang 3 taon ng pamumuhay namin. Si Vina ay ulila, iyon ang sinabi niya sa akin mula sa simula. Sinabi niyang kulang ang kanyang mga dokumento, ang national ID lamang ang nasa kanya, na ito ay pinalitan ng kanyang foster family pagkatapos na mawala ito minsan. Madalang siyang magsalita tungkol sa nakaraan. Sa bawat pagkakataon na magtanong ako, ngumingiti lamang siya ng malungkot at sasabihing walang masayang dahilan pa. Pinaniwalaan ko siya. Walang kondisyong pinaniwalaan ko siya sapagkat minamahal ko siya. Hindi kailanman ako nag-alinlangan. Ngunit ngayon ang lahat ng iyon ay naging mga malaking tandang pananong. Ang mas batang pulis na nakita akong matagal nang nanahimik ay nagsalita, Ginoong Santos, alam naming lubhang mahirap ang lahat ng ito para tanggapin, ngunit may isang mas seryosong issue pa. Ayon sa paunang impormasyon na aming natanggap, ang inyong asawa ay maaaring may kaugnayan sa isang partikular na matinding krimen na naganap 5 taon na ang nakakaraan. Ang kanyang paggamit ng huwad na pagkakakilanlan ay maaaring upang tumakas sa batas. 5 taon na ang nakakaraan, isa-isa ang bawat salitang iyon ay tulad ng kutsilyo na lumubos sa aking puso. Gumapang akong tumawa ng kapaitan, isang tawang puno ng kawalan ng pag-asa. Imposible po yon. Ang asawa ko ay mabait na tao. Hindi siya makapanakit ng kahit sino. Nanig ang aking boses at napagtanto ko na ang aking sarili ay halos walang alam sa babaeng tinawag kong asawa. Sa tamang sandaling ito, bigla na lang bumukas ang pintuan ng silid. Isang nurse ang nagmadaling pumasok, ang mukha ay putla-pula. May kapulisan dito ba? Ang pasyente sa delivery room number 3, si Vina Ramos, may maaga siyang pagputok ng bag ng tubig. Biglang humina ang tibok ng puso ng sanggol. Sinabi ng doktor na kailangan ng emergency cesarean ngayon. Biglang tumayo ako, tulad ng napaandar na spring, at tumakbo palabas ng silid. Kahit pa naririnig ko ang 2 pulis na tumatawag sa aking likod, sa isipan ko ngayon ay iisang bagay lamang, ang Vina at ang aking anak ay nasa panganib. Tumakbo akong walang humpay patungo sa operating room. Lahat ng iba ang huwad na pagkakakilanlan ang krimen, lahat ay nawala ang halaga. Sa sandaling ito, siya ang aking asawa, siya ang ina ng aking anak, at kailangan niya ako. Nang makarating ako, ang mga nurse ay nagmamadaling itulak ang gurney ni Vina patungo sa operating room. Humiga siya doon, ang mukha ay puti at walang kulay sa sakit. Nakita niya ako, ang mga mata ay puno ng gulat at nagsisikap na iabot ang kamay niya patungo sa akin. Agad ko itong hinawakan, ang kamay ay malamig tulad ng yelo. Andito na ako, andito na ako. Kaya mo iyan. Naghihintay kami ng iyong tatay at ang sanggol mo. Nagimbal ang labi ni Vina, ang boses ay mahina at putol-putol. Andre, takot ako. Iligtas ang anak natin. Mahigpit ko siyang hawak ng kamay, ang luha ko ay nagsimulang dumaloy.
Ayos lang, ayos ang lahat. Naghihintay ako sa inyong dalawa rito. Bumagsak ang pinto ng operating room, tinatanggal ako mula sa kanyang mundo. Nakatayo akong wala ni anong magagawa at tinitingnan ang pulang ilaw sa itaas ng pinto at biglang napagtanto kong ang katotohanang kailangan kong harapin ay malamang mas masakit pa kaysa sa operasyong isinasagawa sa kanya. Ngayon, umupo akong bumagsak sa malamig na bangkong naghihintay sa labas ng operating room. Ang buong katawan ko ay nanghina, ang isipan ko ay umiikot sa pagitan ng dalawang magkabaang damdamin. Sa isang banda ang matinding pag-aalala para sa kaligtasan ng asawa ko at ng anak. Sa kabilang banda, ang pagkagambala at pagkadurog sa pagsisiwalat ng katotohanan tungkol sa pagkakakilanlan ni Vina. Ang dalawang pulis ay naroroon din. Nakatayo sila nang may distansya, hindi na nagtanong pa. Marahil ay naunawaan nila na hindi ito ang tamang oras para sa pagtatanong. Ang pulang ilaw ng operating room ay nagliliwanag ng tulad ng isang malaking mata na tumitig sa aking kawalan ng pag-asa. Mabagal na lumipas ang oras, nakakatakot ng dahan-dahan. Sinisikap ko na pagsamahin ang mga pangyayari. Si Dr. Reyes, siya ang una na natuklasan ang kakaibang bagay. Ano ang nakita niya sa record ni Vina na nagpalakas sa kanya ng ganoon? Pagkatapos ay ang pulis, sinabi nilang si Vina ay may kaugnayan sa isang matinding krimen noong 5 taon na ang nakakaraan. Anong krimen? Sinisikap kong alalahanin ang halos 3 taon ng pamumuhay namin kung may kahit anong kakaibang bagay na hindi ko napansin. Siya ay palaging malambing at mabuti ang pakikitungo, ngunit totoo naman na madalang niyang banggitin ang nakaraan bago namin nagkakilala. Bawat beses na magtanong ako, ngumingiti lamang siya ng malungkot at sasabihing walang dapat alalahanin. Sa palagay ko noon, dahil siya ay ulila, ayaw niyang alalahanin ang kalungkutan. Ngayon, mukhang iyon ay isang masyadong perpektong pagtatago. Biglang bumukas ang pintuan ng operating room, pinutol ang aking pag-iisip. Lumabas si Dr. Reyes, mukha niya ay may bahagyang pagod, ngunit din may pagpapahinga. Nagmadali akong lumapit. Doktor, ang asawa ko at ang anak. Tinanggal niya ang kanyang mask, ang boses ay medyo pagod, ngunit mayroon ding bahagyang ginhawa. Matagumpay ang operasyon, ligtas ang ina at anak, isang batang lalaki, 3 kilo ang timbang. Inaalagaan na namin sila. Ang pasyente ay ililipat sa recovery room para sa karagdagang obserbasyon. Huminga ako ng malalim, ang buong katawan ko ay para bang gustong gumuho. Ang aking anak, ang anak na lalaki ko, dumating na sa mundo ng ligtas. Sa isang sandali nakalimutan ko ang lahat, nananatili lamang ang dalisay na kasiyahan ng isang taong nagtatayo na maging ama sa unang pagkakataon. Maaari ba akong makita ang asawa ko at ang anak? Tumingin si Dr. Reyes sa akin, pagkatapos ay lumingon sa 2 pulis na lumapit. Tumango siya. Maaari kang pumunta sa asawa mo ng sandali, ngunit ang sanggol, kailangan muna namin itong ilipat sa special care unit para sa obserbasyon. At may ilang bagay na, sa tingin ko, ay kailangan nating pag-usapan. Ang 2 pulis ay lumakad palapit. Ang mas matandang pulis ay nagsalita, Dr. Reyes, salamat sa inyong kooperasyon. Maaari ba kaming makipag-usap sa inyo ng sandali? Tumango si Dr. Reyes, pagkatapos ay lumingon sa akin, Ginoong Santos, pumunta ka muna sa asawa mo. Magpahinga siya at kailangan niya ng kapamilya sa tabi. Ang ibang bagay, kakausapin namin pagkatapos. Tumango ako, nagpasalamat at mabilis na pumunta sa recovery room. Si Vina ay nakahiga sa kama, ang mukha ay maputlang mapula pa rin, ngunit mas kalmado na. Tinitingnan siya ng nurse at inaalagaan, at nang makita niya akong pumasok, nagsimulang kumislap ang kanyang mga mata. Ang lahat ng galit, lahat ng pagtataka, lahat ng takot sa akin ay biglang natunaw sa sandaling nakita ko siyang ganoon mahina at nagdurusa. Dahan-dahang lumapit ako, umupo sa tabi ng kama at hinawakan ang kanyang kamay. Dahan-dahan niyang namulat ang mga mata. Ang mga mata ay pagod na naghahanap sa paligid at pagkatapos ay huminto sa akin. Bahagya ang kurba ng kanyang labi, isang mahina, ngunit maliwanag ng ngiti. Ang anak, nasaan na ang anak? Ang boses niya ay halos hindi marinig. Ligtas na isang batang lalaki, malusog. Inaalagaan na siya ng mga doktor.
Ikaw ay magpahinga, huwag mag-alala. Ang luha ay nagsimulang dumausdos mula sa mga pisngi ni Vina. Pasensya na sa lahat ng ipinahirap ko sa iyo. Hindi ko alam ang isasagot ko. Mahigpit ko na lamang hawak ang kanyang kamay. Nakaupo ako kasama si Vina ng ilang sandali hanggang sa tuluyang nakatulog siya sa pagod. Marahang itinakip ko ang kumot sa kanya, pagkatapos ay lumabas. Naroon pa rin si Dr. Reyes at ang dalawang pulis sa dulo ng hallway. Nang makita nila akong lumabas, sininyasan nila akong lumapit. Iniabot sa akin ni Dr. Reyes ang isang ibang folder ng record. Hindi ito ang record ng pasyente, kundi isang espesyal na nakakubling record ng medikal. Seryoso ang boses niya. Ginoong Santos, ito ang dahilan kung bakit kailangan kong tumawag ng pulis. Sa panahon ng paghahanda sa operasyon, natuklasan namin ang isang kakaibang bagay sa katawan ng inyong asawa. Siya ay maraming lumang peklat na matagal nang gumaling ngunit hindi makalalampas sa mga eksperto, lalo na sa tiyan at likod. Nag-x-ray kami ng spine. Makikita ninyo ba? May titanium plate dito mula lumbar vertebra 2 hanggang 4. Ito ay tanda ng isang malaking operasyon dahil sa matinding pinsala ng gulugod. Ang isang taong may ganito pinsala, ang makalakad ng normal ay isang milagro na, at lalo na ang mabuntis at manganak. Ang posibilidad na matagumpay ay halos zero at lubhang mapanganib para sa ina at sa anak. Ngunit sa buong proseso ng prenatal check-up, ang inyong asawa ay hindi nagdeklara ng lahat ng ito. Ang record naman ng tunay na Vina Ramos ay walang talaan ng anumang aksidente o malaking operasyon. Tinitingnan ko ang X-ray film, tinitingnan ang mga malamig na metal screw na nakalagay sa loob ng katawan ng babaeng yakap ko tuwing gabi. Ang puso ko ay lumamig. Naalala ko ang paglalakad ni Vina. Normal siyang lumakad ngunit minsan ay nagreklamo siya ng pananakit ng likod. Sinabi niya na ito ay dahil sa trabaho. Hindi ko kailanman naisip na sa ilalim ng malambot na balat niya ay isang nakakatakot na pinsala. Nagpatuloy si Dr. Reyes, hindi pa ito ang lahat. Ang lugar ng tiyan niya ay may mahabang lumang peklat. Batay sa aking karanasan, hindi ito peklat mula sa appendix operation o iba pang karaniwang operasyon. Katulad ito ng peklat mula sa isang nakaraang caesarean section. Biglang nagkagulat ang aking katawan. Nakaraang caesarean? Ibig sabihin ito ba ay hindi ang unang beses na nagbuntis ang aking asawa? Ang mas batang pulis ay nagsalita, ang tono ay walang pagtutuos, ngunit ang bawat salita ay tulad ng martilyo na kumakabog sa aking ulo. Ginoong Santos, sigurado ka ba na ito ang unang pagbubuntis ng inyong asawa? Ang tanong ay tulad ng isang kamao na tamang-tama sa aking mukha. Isang nakakatakot ngunit lohikal na kaisipan ang biglang sumikat sa aking isipan. Kung ang tunay na Vina Ramos ay namatay, 3 taon na ang nakakaraan at ang aking asawa ay gumagamit ng kanyang pagkakakilanlan. Kung ang aking asawa ay may peklat ng nakaraang kaisarian at isang matinding pinsala ng gulugod na halos imposible ang pagbubuntis muli. Kung gayon ang batang lalaking kakasilang lamang ang sanggol na inaasahan ko bilang sagisag ng aming pagmamahal, talagang aking anak ba siya? O siya ay bahagi rin ng komedyang panlolokong ito? Parang may isang kamay na mahigpit na sumupit sa aking puso. Tinitingnan ko ang doktor, tinitingnan ang dalawang pulis, at alam kong ang sagot na matatanggap ko ay ganap na sirang-sira ang lahat ng aking pinagkatiwalaan. Ang nakakatakot na pagpapalagay ay tuloy-tuloy na lumalagalag sa aking isipan tulad ng isang halimaw na unti-unting kumakain ng natitira pang katwiran sa akin. Ang sanggol ay hindi aking anak. Ang pag-isip na ito ay mas masakit pa kaysa sa pagsisiwalat na ang aking asawa ay nagsinungaling. Tinatanggal nito ang lahat ng halos 3 taong pagmamahal, tinatanggal ang 9 na buwang paghihintay, tinatanggal ang bagong kasiyahan ng pagiging ama. Nakakaramdam ko lamang. Tinitingnan ko ang dalawang pulis, ang boses ko ay nanginginig. Mga sir, may ibig ba kayong sabihin? Naghihinala ba kayong ang sanggol ay hindi ko anak? Ang mas matandang pulis ay ipinatong ang kamay sa aking balikat, isang bahagyang tapik ngunit naramdaman kong mabigat.
Ginoong Santos, wala kaming kinukumpirmasyon ng wala pang katibayan. Ngunit sa mga komplikadong pangyayari ngayon, ang pag-verify ng DNA relationship ay isang obligadong proseso. Makikiusap kaming kumuha ng sample ninyo at ng sanggol para sa DNA testing. Wala na akong lakas para tumanggi, wala na ring dahilan para mangyaring tumanggi. Lahat ng bagay ay lumagpas na sa aking kakayahang kontrolin. Parang isang bangkang kawayan, sa gitna ng dagat pinagpapatuloy ng mga alon ng katotohanan nang walang malalaman kung saan ang pampang. Dinala ako sa isang silid para sa pagkuha ng sample. Isang nurse ang gumamit ng cotton swab upang punasin ang aking pisngi. Isang simpleng proseso, tumagal lamang ng ilang segundo, ngunit para sa akin ay katulad ito ng isang ritual na magtatakda ng aking kinabukasan. Ang resulta ay darating sa loob ng ilang araw. Ang mga araw na iyon ay malamang na magiging pinakamahabang araw ng aking buhay. Pagkatapos ng lahat ng proseso, hindi ako bumalik sa recovery room ni Vina. Hindi ko alam kung paano haharapin siya. Hindi ko alam kung paano titingnan ang mga matang iyon at itatanong, sino ka talaga? Ang ating anak ba ay aking anak talaga? Natatakot ako. Talagang natatakot ako sa sagot. Humingi ako ng pahintulot sa 2 pulis na makauwi ng sandali para daw kumuha ng ilang kagamitan para kay Vina. Sa katotohanan, gusto ko lamang tumakas. Tumakas sa nakakainis na kapaligiran ng ospital, tumakas sa mga tumitingin sa aking mga mata, tumakas sa babae na nakahiga sa kama na ngayon ay sabay na pamilyar at nakakatakot sa akin. Nagmaneho ako pauwi sa aming maliit na inuupahang bahay. Ngayong umaga pa lamang ang lugar na ito ay isang tahanan na puno ng kasiyahan at pag-asa. Ngayon ito ay naging malamig at kakaibang liblib. Lahat ay nandoon pa rin tulad noong umalis kami. Ang tsinelas ni Vina ay nakaayos sa harap ng pintuan. Ang jacket niya ay nakasabit sa upuan. Sa hapagkainan, ang agahan na ginawa ko para sa kanya ngayong umaga, ngunit kumain lamang siya ng ilang subo at tumigil. Pumasok ako sa kwartong tulog, ang kwartong personal kong pinagandang ayos para salubungin ang sanggol. Ang kahoy na duyan, ang mga laruan na hugis ulap at bituin, lahat ay tila nagtatawa sa aking kahangalan. Binuksan ko ang aparador para kumuha ng ilang damit para kay Vina. Nang hinila ko ang pinakamababang drawer, ang kamay ko ay biglang natigil. May isang maliit na kahon ng kahoy na nakatago ng maingat sa likod ng mga lumang damit. Halos 3 taon ko nang naninirahan dito, naglilinis ng maraming beses, ngunit hindi ko kailanman nakita ang kahon na ito. Dahil sa pagkamangha, inilabas ko ito. Ang kahon ay hindi nakasusi. Sa loob hindi mga alahas o mahalaga mga bagay, kundi ilang mga lumang gamit at ilang kupas na mga larawan. Sa larawan si Vina, ngunit isang mas batang bersyon niya, mas payat at kakaibang hitsura. Maikling buhok, masayang ngiti, ngunit ang mga mata ay nagtatago ng malalim na kalungkutan. Kasama niya sa larawan ang isang lalaki. Hindi ako iyon. Ang lalaki ay mukhang matigas, na lalaki, matangkilik ang mukha. Sila ay mukhang napakalapit sa isa't isa. Isang kirot ang dumaan sa aking puso. Sa ilalim ng mga larawan ay ilang sulat kamay, na liham na ang mga gilid ay kulubot na, at isang maliit na notebook. Ang takip ay maputlang kayumanggi katulad ng isang diary. Binuksan ko nang nanginginig ang notebook. Ang sulat kamay sa loob ay hindi ni Vina. Ang sulat kamay ni Vina ay malambot at bilugan. Ngunit ang sulat kamay na ito ay manipis at matalas, at may bahagyang pag-alog tulad ng isang taong nagsisikap na pigilan ang isang naglalabas na damdamin. Umupo akong tulad ng nabagsak sa lapag ng kwarto at nagsimulang basahin ang bawat linya ng notebook. Walang tiyak na petsa sa notebook, may mga marker lamang ayon sa panahon. Ang nagsulat ay nagpapangalan bilang Lina at kinukwento ang kanyang buhay. Isang babaeng ulila na lumaki sa isang mahirap na komunidad. Umibig siya sa isang lalaking nagngangalang Marco, siya ang lalaki sa larawan. Sila ay nagmamahalan ng lubos at nagpaplano ng kasal. Ngunit pagkatapos ay isang trahedya ang naganap sa isang pauwi mula sa trabaho. Sila ay binangga ng isang mamahaling sasakyan. Ang nakagagapang aksidente ay agad na kumitil ng buhay ni Marco, habang si Lina nagdusa siya ng malubhang pinsala sa ulo, na bali ang gulugod
at ang mukha ay halos ganap na nawasak. Ang nagdulot ng aksidente ay ang anak ng isang malakas na pamilya, isang mayabang at mapagsapalaran na anak mayaman. Hindi lamang siya hindi pinarusahan, pati ang kanyang pamilya ay gumamit ng pera at kapangyarihan upang takpan ang lahat. At ginawang mula sa biktima, si Lina ay isang nagkasala dahil sa pagtawid ng daan sa hindi tamang lugar. Nabuhay si Lina pagkatapos ng aksidente, ngunit ang kanyang buhay ay bumagsak sa impyerno. Nawala niya ang minamahal niya, nawala ang kinabukasan, at nawala ang kanyang sariling mukha. Dumaan siya sa maraming masakit na operasyon upang muling buuin ang mukha at matutong lumakad mula sa simula. Sa mga huling pahina ng notebook, ang tono ni Lina ay naging mapuot at malamig. Isinulat niya ang kanyang plano ng paghihiganti. Sinabi niyang hindi niya hahayaang mabuhay nang mapayapa ang taong sumira sa kanyang buhay. Magbabago siya ng pagkakakilanlan, magiging ibang tao na hindi kailanman inaasahan ng kanyang kaaway, at babalik pipilitin ng kaaway na magbayad para sa lahat. Ang huling pahina ng notebook ay isinulat sa pula at nanginginig na tinta. Ninakaw niya ang aking mukha, kaya hihiramin ko ang ibang mukha para makamit ang katarungan. Pinakamahal niya ang namatay niyang nobya, ang isang babaeng nagngangalang Vina. Kung gayon, magiging si Vina ako. Binitawan ko ang notebook, ang buong katawan ko ay nanginginig. Lina Vina, aksidente, pinsala ng gulugod, plastic surgery ng mukha. Lahat ng nakakalat na piraso ay biglang nagsama-sama bilang isang kumpletong nagpapangitain na larawan. Ang babaeng tinatawag ko na asawa ay hindi si Vina Ramos. Siya si Lina, nagpabago ng hitsura upang magmukha tulad ng ibang babae na namatay na upang makalapitan ang kanyang kaaway. At ako ay sino sa kanyang plano, isang panlabas na balatkayo, isang kagamitan, isang perpektong kasabwat upang itago ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Halos 3 taon ang pamumuhay namin, ang aking pagmamahal, ang aking pag-aalaga, lahat iyon ay bahagi lamang ng kanyang palabas. Ang galit at sakit ay sabay na bumaha sa akin. Hindi lamang ako niloloko, pati na rin ay ginawang manika sa isang maingat na planadong pakana. Kinuha ko ang kahon ng kahoy, ang notebook at ang mga larawan. Kailangan kong bumalik sa ospital. Kailangan kong harapin siya. Kailangan kong marinig mula mismo sa kanyang bibig ang katotohanan. Hindi na ako makabuhay pa ng 1 segundo sa loob ng kataksilang ito. Habang naghahanda na akong umalis, ang tingin ko ay aksidenteng napunta sa duyan ng sanggol. Ang sanggol kung si Lina siya, at nilalapit niya ang kaaway niya para sa paghihiganti. Ang sanggol na ito ay maaaring anak ng taong iyon. Isang nakakatakot na posibilidad ang kumislap sa aking isipan, maliwanag at nakakaligalig. Hindi siya lamang niloloko ako, pati na rin ay nagdadala ng dugo ng kanyang kaaway, at pinipilit ako na alagaan at mahalin ito bilang aking sariling anak. Ang kalupitan na ito ay lumampas na sa hangganan ng kahit anong lalaki. Lumabas ako sa bahay, ang ulo ko ay isang mapulang kalabuan ng galit at pagkamuhi. Nagmaneho akong bumalik sa ospital, ang loob ay magulo. Bawat salita sa notebook ni Lina ay patuloy na kumakagat sa aking puso tulad ng libu-libong karayom. Ang galit na naidudulot ng pagkabigo, ang sakit ng pagkabudhi at ang pakiramdam na ginamit ako, lahat ay halos nagpapabaliw sa akin. Ang buong kasal na halos 3 taon, ang isang pagmamahal na pinaniniwalaan ko bilang aking sandigan sa katotohanan, ay isang palabas na pinagplanuhan ng maingat. Ako ay isang kasama sa palabas, ngunit hindi ko alam. Habang papalapit sa ospital, medyo gumabi na. Nang pumasok ako, tinitingnan ng mga nurse na nagtatrabaho sa hallway ng may kakaibang pagkamangha. Malamang na halata sa aking mukha ang takbo ng lahat. Diretso akong pumunta sa recovery room. Nakita ko si Lina o si Vina, kahit aling pangalan ang tawag ko sa kanya. Siya ay nakaupong nakasandal sa unan ng kama, tinitulungan ng isang nurse na umayos. Nang marinig niya ang tunog ng aking mga hakbang, lumingon siya. Ito ang unang pagkakataon na talagang harapin namin ang isa't isa, simula nang masanay na ang katotohanan. Sa kanyang mga mata, wala na ang gulat at takot na dating naroon, kundi isang katahimikan na kakaibang ayon, ang katahimikan ng isang nagsisikap nang tanggapin ang kanyang kapalaran.
Natukoy ng nurse ang nagbabago. Pagtatakda ng kapaligiran, nagmadali siyang lumabas, nag-iiwan sa amin ng espasyong mag-isa. Lumapit ako sa tabi ng kama, inilapag ng malakas ang kahon ng kahoy sa maliit na mesa sa tabi. Ang maingay na tunog ay nagpagulat sa Lina. Binuksan ko ang kahon at ibinuhos ang lahat ng laman nito sa puting kumot ng kama, ang mga kupas na larawan, ang mga kulubot na liham at ang notebook na kayumanggi ang takip. Kinuha ko ang notebook at itinayo ito sa harap ng kanyang mukha. Ang boses ko ay malamig, walang natitira pang init. Ipaliwanag mo, sino si Lina? Sino si Marco? At ang tunay na Vina Ramos na namatay 3 taon na ang nakakaraan, sino siya sa iyong palabas? Tinitingnan ni Lina ang notebook, pagkatapos ay tumingin sa akin. Ang mukha niya ay naging walang kulay, walang kahit isang patak ng dugo, ang mga labi ay tuyo at nag-iimbot, ngunit walang lumalabas na salita. Nagsimulang lumundag ang luha, dumausdos ng mahabang linya sa manipis na pisngi. Hindi siya nagkaila. Ang katahimikan at mga luha iyon na mismo ang pagpapahayag. Ang galit sa akin ay sumabog ng malakas. Pigil ang boses ko, sinisikap na huwag sumigaw sa loob ng ospital. Bakit? Bakit ako? Sa iyong plano ng paghihiganti, anong papel ang ginampanan ko? Isang hangal na madaling manganib, isang perpektong panlabas na balatkayo, o dahil lang sufficiently mahal ko ikaw nang bulag kaya madali kitang gamitin? Humawak si Lina, sinisikap na hawakan ang aking kamay, ngunit inurong ko ito. Ayaw ko ng kahit anong pakikipag-ugnayan sa kanya ngayon. Hindi ganoon mahina at putol-putol ang kanyang boses. Sa simula, oo, may layunin nga ako. Ngunit pagkatapos, naging totoo na. Mapait na tawa ang lumabas sa aking bibig. Naging totoo? Nanloko ka sa akin ng halos 3 taon. Ginamit mo ang pangalan ng isang patay na babae. Hindi mo kailanman sinabi sa akin ang iyong tunay na nakaraan, ang iyong tunay na sakit. Ang pagmamahal na iyon ay itinayo sa kasinungalingan. Paano ko maniniwala na ito ay totoo? Kinuha ko ang isang larawan, ang larawang kasama niya, ang lalaking nagngangalang Marco. Ang lalaking ito, minahal mo siya nang ganoon hanggang sa gustong sunugin ang buong buhay mo para sa kanya. Para sa akin naman, ang nararamdaman mo para sa akin ay walang kahit anong halaga. Umalunga ang iyak ni Lina, ang buong katawan niya ay nangangalog. Hindi niya kayang sumagot. At alam ko, kahit anong sagot ang ibigay niya, hindi ko na mapagtitiwalaang muli. Ang tiwala ko ay ganap na nagkaisang durog. Humininga ako, nang malalim, sinisikap na mapanatili ang kaunting katwiran. Sa wakas, tinanong ko ang pinakamahalagang tanong, ang tanong na pinakakinatatakutan ko. Ang sanggol ay anak ng sino? Biglang natulala si Lina, ang luha niya ay huminto. Tinitingnan niya ako, ang mga mata ay puno ng sakit at pagmamakaawa. Ang katahimikan niya ay lalong nagpalaki ng takot sa akin. Sumigaw ako, hindi na kaya pang pigilan. Sagutin mo ako. Ang bata kang ng sino? Anak ba siya ng kaaway mo? Siya ba ang lalaking nagdulot ng aksidente? Agad na pumasok ang 2 pulis na narinig ang aking sigaw. Sinisikap nilang pigilan ako. Ginoong Santos, kalmado po kayo, ito ay ospital, ang mga pasyente ay nangangailangan ng pahinga. Hindi ako pumayag, patuloy na tinitingnan si Lina, naghihintay sa kanyang sagot. Sa wakas, sa gitna ng mga hikbing pagsusuka, tumango si Lina. Isang mahinahon na pagtango, ngunit sapat nito para ganap na gumuho ang aking mundo. Kaya totoo pala. Ang pinakamasamang hypothesis ay naging katotohanan. Ang batang lalaki na inaasahan ko, nang may pagmamahal ang sanggol na inihanda ko ng buong puso, ay walang kahit isang patak ng aking dugo. Siya ang bunga ng isang plano ng paghihiganti, siya ang anak ng kaaway ng kanyang ina. Naramdaman ko na para bang isang malaking bato ang bumagon sa aking dibdib, hindi na ako makahinga. Nangurog akong umatras ng ilang hakbang, tumapat sa dingding, at ang buong katawan ko ay dahan-dahang gumuho hanggang sa nakaupo akong sa malamig na lapag. Wala na akong galit, natitira lamang ay isang walang katapusang kawalan. Lahat ay natapos na. Ang pangarap ko ng isang masayang pamilya, ang mga tunog ng bata sa bahay, lahat ay natunaw tulad ng bula ng sabon. Sa gitna ng kaguluhan, narinig ko ang boses ng pulis na nagsasalita sa kanyang kasama.
i-report sa itaas kumpirma na ang paksa aktibuhon ng Plano B, hanapin at ipatawag si Ethan Crisostomo, CEO ng Crisostomo Properties. Ethan Crisostomo, ang pangalang iyon, narinig ko na iyon sa balita. Isang batang matagumpay na negosyante, isang halimbawa ng mga nagtagumpay sa pagsisimula ng sariling negosyo. Sa katotohanan pala iyon ang demonyo na sumira ng buhay ni Lina, at ngayon siya rin ang hindi sinasadyang sumira ng aking buhay. Pagkatapos ng pagpapahayag ni Lina, lahat ay nagpatuloy tulad ng isang pelikulang mabilis ang takbo. Siya ay inilipat sa isang hiwalay na kwartong may bantay ng pulis. Ako, pagkatapos ng pag-aalaga ng mga nurse at pagbabago ng kalagayan, ay dinala rin sa isang ibang silid para sa mas detalyadong pahayag. Kinukwento ko ang lahat, mula nang magkakilala kami. Halos 3 taon na ang nakakaraan, ang mga pag-uugaling kakaiba na hindi ko napansin noon hanggang sa pagsisiwalat ng kahon ng kahoy at notebook. Ibinigay ko ang lahat ng ebidensya sa kanila. Bawat alaala na kinukuwento ko, bawat naaalala ko ay tulad ng sariwang sugat na muli kong binubuksan. Ngunit alam kong kailangan ko itong gawin. Ang katotohanan ay kailangang ilantad hindi lamang para mabawi ang katarungan para sa mga biktima, pati na rin para makalaya ako mula sa kaguluhang ito. Buong gabi na iyon hindi ako nakatulog. Nakaupo akong mag-isa sa isang bangkong bato sa labas ng ospital. Ang Maynila sa gabi ay maingay at masaya, ngunit ang loob ko ay may nakakatakot na katahimikan. Nag-isip ako tungkol kay Lina. Sinisikap kong isipin ang lahat ng dinanas niya. Isang batang babae na wala ang lahat sa loob ng isang gabi, ang minamahal ang kinabukasan at ang kanyang mukha. Nabuhay sa sakit at galit, pinili niya ang pinakasukdulang daan. Hindi ko mapapatawad ang kanyang pandaraya, ngunit sa isang sulok ng puso ko ay naramdaman ko ang pagdadampi. Siya rin ay isang biktima lamang ng kapalaran, isang biktima na pinili ang maging salarin upang mahanap ang katarungan sa sarili niyang paraan. Pagkatapos ay naisip ko ang sanggol, ang batang walang kasalanan, walang karapatang pumili kung saan siya ipanganak, walang pagkakasala sa mga alitan ng matatanda. Siya ay anak ni Ethan Crisostomo, ang kaaway ng kanyang ina, at isang sanggol na minahal ko at hinintay sa loob ng 9 na buwan. Ang komplikadong relasyong ito, paano ko haharapin? Sa umaga, tinanggap ko ang isang tawag mula sa nagtatanong na opisyal na si Ethan Crisostomo ay naitawag na sa pulisya. Gusto nilang naroon ako sa paghaharap. Nag-alinlangan ako, ayaw kong makita ang mukha ng lalaking indirektang sumira sa aking buhay. Ngunit pagkatapos ay naisip ko kailangan ko itong harapin. Kailangan kong marinig ang kwento mula sa magkabilang panig para malaman ang buong katotohanan. Ang paghaharap ay naganap sa isang maliit na silid na may tanong. Ako ay nasa isang silid sa likod ng isang one-way mirror. Makikita ko sila, ngunit hindi nila ako makikita. Pumasok si Ethan Crisostomo. Siya ay kakaiba sa aking inaasahan, hindi siya ang mayabang at mapang-abusong anak mayaman sa aking imahinasyon. Nakasuot siya ng mahal na suit, may dignidad na hitsura, may intelihenteng mukha. Ang tanging bagay na kakaiba ay ang mga mata, medyo matalas at malamig. Umupo siya sa harap ng investigator. Ang hitsura ay ganap na kalmado, tulad lamang siyang inimbitahan para sa isang pulong. Nagsimula ang pagtatanong. Nang tanungin siya tungkol sa aksidente, 5 taon na ang nakakaraan, at tungkol sa isang babaeng nagngangalang Lina, ang hitsura ni Ethan ay hindi nagbago. Umamin siya na nagkaroon ng ganitong aksidente, ngunit ang kwento niya ay ganap na iba mula sa mga nakasulat sa notebook ni Lina. Sinabi niya sa oras ng aksidente, hindi siya lasing, nagmamaneho siya sa pinahintulutang bilis at biglang tumawid ang magkasintahan sa daan sa lugar na walang crosswalk. Sinubukan niyang pigilan ang brakes, ngunit hindi na naabot ng oras. Sinabi niya na iyon ay isang nakalulungkot na aksidente at ang pamilya niya ay binayaran ang lahat ng gastos sa ospital ng babae at nagbigay pa ng malaking halaga bilang kompensasyon. Alam ko na naghirap siya ng lubos. Sabi ni Ethan, ang tono ay nagpapakita ng pakikiramay, ngunit ang mga mata ay puno ng isang bagay na hindi natural. Ngunit ito ay isang aksidente.
wala akong ibang magagawa. Pagkatapos ang investigator ay nagtanong tungkol sa sanggol. Kina si Ethan ay medyo natulala ng sandali, ngunit agad na nagbalik ang kanyang kahinahon. Umamin siya na mayroong ganitong relasyon, isang maikling relasyon. Kinukwento niya na 1 taon na ang nakakaraan si Lina sa pagkakakilanlang Vina ay nagsimulang lumapit sa kanya. Sa simula ay lubhang nagulat siya na makita ang isang babaeng kamukha ng kanyang namatay na nobya. Naakit siya, nagnasang sabik. Umamin siyang nagkaroon sila ng maikling relasyon. Nagkamali ako. Ang sabi niya, ang mukha ay nagpapakita ng pagsisisi. Nakita ko ang anino ni Vina sa kanya, ngunit pagkatapos ko naunawaan na hindi siya si Vina. Nang nagpasya akong tapusin ang relasyon, ginamit niya ang sanggol para ikadena ako. Sinabi niyang kung iiwan ko siya, ilalantad niya ang lahat, sisiraing ang aking reputasyon. Tinutukoy niya si Lina bilang isang taong may psikolohikal na problema, isang mapanganib na mang-aabuso, at siya ay isang biktima ng manipulasyon. Ang mga salita ni Ethan ay lubhang lohikal, napakamalinaw ng pagkakasabi. Kung hindi ko nabasa ang notebook ni Lina, marahil ay maniwala rin ako sa kanya. Ngunit alam ko na ang isa pang bersyon ng katotohanan. Tinitingnan ko siya sa likod ng salamin. Ang puso ko ay pumupuno ng pagkamuhi. Siya ay masyadong mahusay magpalabas sa kanyang kwento, si Lina ang masama at siya ay isang biktima lamang. Kung hindi ko nabasa ang notebook, wala kaming ibang ebidensya. Ang lahat ay magiging salita laban sa salita. Pagkatapos ng paghaharap, lumabas ako ng silid, ang puso ay pabigat. Ang dalawang bersyon ng katotohanan ay nakatambad sa harap ko. Ngunit may isang bagay na alam ko nang may katiyakan. Sa pagitan ng dalawang taong puno ng plano at kasinungalingan, mayroon isang walang kasalanang sanggol. At ako, sa pamamagitan ng kapalaran, ay naging nakatali sa responsibilidad sa maliit na buhay na iyon. Mga araw na sumunod tulad ng paglaos ng isang mahabang pagtitiis. Namumuhay ako tulad ng isang anino sa loob ng aking tahanan. Humingi ako ng bakasyon sa trabaho, hindi ako nakikipag-usap sa kahit sino, hindi ko sinasagot ang mga tawag ng nanay ko. Natatakot akong magpaliwanag, natatakot na harapin ang mga tanong. Sa gabi inuulit-ulit ko ang pagbabasa ng notebook ni Lina, sinisikap na hanapin ang kahit anong karagdagang detalye, kahit anong clue na makakatulong na patunayan ang kanyang kwento. Naniniwala ako kay Lina. Kahit niloloko niya ako, ngunit ang sakit at galit sa bawat salita ng notebook niya ay hindi maaaring huwad. Hindi makakapagsulat ang isang tao ng ganoon kahaba ng isang notebook na puno ng dugo at luha kung nagpapanggap lamang siya. Ngunit nasaan ang katibayan? Ang kwento ni Ethan ay masyadong malinaw at maayos, at sa kanyang kapangyarihan ang pagbabalik sa lumang kaso ay hindi madali. Ang pulis ay aktibong nagtatrabaho. Sinabi nila na ito ay isang komplikadong kaso, hindi lamang isang ordinaryong pagpapalit ng pagkakakilanlan. Maaaring may kaugnayan ito sa isang buong network ng mga huwad na dokumento at pagtatago ng krimen na may organisasyon. Tungkol sa sanggol, pagkatapos ng opisyal na resulta ng DNA testing na nagkumpirma na ako ay hindi ang ama at si Ethan ay umamin sa legal na paraan, ay si Ethan ang may karapatang maging ama ng sanggol. Nagpadala siya ng abogado sa ospital, nagtatayo ng karapatang makuha ang anak agad pagkatapos ng sapat na kalusugan upang makalabas ng ospital. Nang marinig ko ito, para bang isa pang kutsilyo ang tumalab. Kahit hindi aking dugo, inibig ko siya. Hindi ko maiisip na siya ay lumalaki sa isang pamilyang puno ng intriga at kasinungalingan tulad ng pamilya ni Ethan. Naramdaman ko ang kawalan ng kakayahan, ganap na kawalan ng kakayahan. Hanggang sa isang hapon, habang nakaupo akong walang laman ang isip sa kwarto, tumunog ang telepono. Isang hindi kilalang numero. Halos hindi ko ito sinagot, ngunit may isang bagay na nagtutulak. Kinuha ko. Halo. Malalim ang boses ko. Matagal na katahimikan mula sa kabilang dulo. Pagkatapos isang lalaking boses ang lumabas, medyo tuyot at tila nag-aatubili. Pasensya na, kayo ba si Andre Santos, asawa ni Vina? Natigil ako. Opo, sino kayo? Huminga ng malalim ang lalaki at pagkatapos ay nagsalita. Ako si Kuya Ben.
Ako ang head nurse sa trauma department ng ospital kung saan naalagang si Lina, si Vina, ng inyong asawa, pagkatapos ng aksidente, 5 taon na ang nakakaraan. Ang puso ko ay biglang tumibay. Isang saksi mula sa nakaraan. Ano ang sinabi ninyo? Malalim na huminga si Kuya Ben, ang boses niya ay may bahagyang kagustuhan. Sa katotohanan sa loob ng maraming taon ngayon, ay naninirahan na ako sa pag-aalalang iyon. Ang nangyari kay Lina, ang isa sa mga nagpapahirap sa mga nurse at doktor sa aming ward. Ngayon ay nagkataong nakita ko ang balita sa ospital at ang larawan ng inyong asawa, kahit maraming pagbabago, nakilala ko pa rin siya. Nag-isip akong mabuti at nagpasya na kailangan kitang tawagan. Naniniwala akong kailangan mong malaman ang katotohanan. Kinukwento niya na ang aksidente ay isa sa mga pinakamarahas na emergency cases na nasaksihan niya. Dinala si Lina sa ospital na halos mamamatay na. Namatay ang nobyo niya sa daan, napakaraming pinsala ni Lina. Ngunit ang masasabing mahalaga ay hindi iyon. Ang boses ni Kuya Ben ay naging mas mabagal at mas mabigat. Ang bagay na hindi ko kayang kalimutan ay ang nangyari pagkatapos. Ang pamilya ng anak mayaman na nagdulot ng aksidente, ang pamilya Crisostomo, ay dumating sa ospital. Nagbayad sila ng malaking pera sa ospital upang baguhin ang record ng biopsy, palitan mula sa matinding aksidente sa mataas na bilis patungo sa pagka-aksidente dahil sa sariling pagbagsak ng motorsiklo. Gusto nilang gawing isang simpleng civil case mula sa isang criminal case na dapat ay may sangkot sa hustisya. Natigil ang aking hininga. Palitan ng record? Nagalimang-kalimang tumawa si Kuya Ben. Iyon ang trabaho namin. Maraming doktor ang pumayag na lumagda sa huwad na record. Hindi ako pumayag, ngunit hindi rin ako nagkaroon ng lakas para lumaban noon. Pinanalunan na ng pamilya Crisostomo. Hindi pa ito ang pinakamahalaga. Nagpatuloy ang kanyang kwento, nagbago ang tono. Bago lumabas ng ospital si Lina, si Ethan Crisostomo, nag-iisang pumunta sa kwarto niya. Hindi ko alam kung ano ang pinag-usapan nila. Nakatayo lamang ako sa labas. Narinig ko ang iyak ni Lina sa loob at ang boses ni Ethan napakamalamig. Nagsalita siya ng ganito. Ang buhay mo ay hindi katumbas ng gulong ng aking kotse. Kung patuloy kang makikialam sa buong buhay mo, huwag kang umasa na makakaangat pa. Pagkatapos ng gabing iyon, ganap na nagbago si Lina. Ang mga mata niya ay naging walang buhay, ngunit may isang bagay doon na nakakatakot. Ilang araw pagkatapos, humingi siya ng plastic surgery at lumabas ng ospital. Hindi na ako nakarinig ng balita tungkol sa kanya hanggang ngayon. Natapos ang tawag, nakaupo akong walang galaw sa gitna ng dilim. Ang kwento ni Kuya Ben ay ganap na nagpapatibay ng nilalaman ng notebook ni Lina. Hindi lamang nagdulot ng aksidente si Ethan, hindi lamang gumamit ng pera para makalusot, pati na rin ay pumunta ng nag-iisa sa kwarto ni Lina at ginamit ang mga salita upang patayin ang kanyang kaluluwa. Ang pagbabago ni Lina, ang plano ng paghihiganti lahat ay nagsimula sa gabing iyon. Ang investigator ay agad na tinawagan. Ang kabilang dulo ay may halata na kasiyahan. Ginoong Santos, mahalaga ito. Makikipag-ugnayan kami agad kay Kuya Ben. Sa kanyang pahayag at katibayan, mayroon na kaming sapat na batayan upang humingi ng warrant ng pag-aresto laban kay Ethan Crisostomo para sa investigasyon. Ibinaba ko ang telepono at naramdaman ko ang bahagyang ginhawa. Ang katotohanan ay malapit nang lumabas. Ang demonyo sa likod ng belo ng matagumpay na negosyante ay malapit nang maharap. Ngunit isang tanong ang muling lumabas sa aking isipan. Kung si Ethan ay mahuli ang bata, paano? 3 araw pagkatapos ng pagpapahayag ng doktor na nag-ingat kay Lina, lahat ay nagbago ng napakabilis. Ang warrant ng pag-aresto kay Ethan Crisostomo ay naaprubahan. Kapulisan ay nagsagawa ng mabilis na paghahalungkat sa kanyang tahanan at opisina. Nakahanap sila ng maraming mahahalagang katibayan, kabilang ang mga papeles ng pagpapalipat-lipat ng pera sa ospital noong nakaraang taon at ilang audio recordings na lihim na ginawa ni Ethan ng kanilang mga pag-uusap. Layon ay upang kontrolin si Lina pagkatapos. Ngunit hindi inaasahan ang mga recording na iyon mismo ay nagsiwalat ng tunay na kalikasan niya.
Sa loob nito ay hindi siya mukhang isang biktima na pinagbantaan, kundi isang mapanghawak na tao, laging gumagamit ng pera at kapangyarihan upang ipataw ang kanyang kalooban kay Lina, pati na rin ang pagbubuntis. Ang kaso ay naging isang malaking balita sa media. Ang larawan ng batang matagumpay na negosyante na si Ethan Crisostomo ay nagsimulang lumabas sa lahat ng balita, ngunit hindi na para pagpuri kundi para sa pagtitistigo bilang suspetso sa krimeng nagkaroon. Ang imperyo ng negosyo ng kanyang pamilya ay nagsimulang matahip. Tungkol naman kay Lina, inilipat siya sa isang espesyal na silid sa ilalim ng bantay. Ang kanyang kalagayan ay mas matatag na. Ang mga investigator ay kinuha ang opisyal niyang pahayag. Sa bagong katibayan, ang kanyang pahayag ay naging mas kapani-paniwala. Komplikado ang kaso na ito, sinabi nila sa akin. Hindi lamang ito isang karaniwang kaso ng pagpapalit ng pagkakakilanlan, maaaring may kaugnayan ito sa isang buong network ng mga huwad na dokumento at organisadong pagtatago ng krimen. Nang marinig ko ang lahat ng ito, maliwanag na naiintindihan ko ang buong larawan. At maliwanag din ang aking nararamdaman tungkol sa bawat tao sa sitwasyong ito. Isang hapon tinanggap ko ang tawag mula sa abogadong humihingi ng pahintulot para makipag-usap sa akin. Siya ang abogadong naatasang protektahan si Lina. Sinabi niya na si Lina ay may isang kahilingan. Gusto siyang makita ako ng isang beses lamang. Tinanggihan ko sa una. Ngunit ang abogado ay nagmakaawa. Ginoong Santos, alam ko na marami na kayong pinagdaanan. Ngunit maaari itong maging huling pagkakataon para marinig ninyo ang paliwanag at para makapagbigay siya ng paghingi ng tawad. Siguro ay kailangan ninyo ito para sa inyong sarili. Ang kanyang sinabi ay tumama sa isang bagay sa akin. Tama, marahil ay kailangan ko ng malinaw na katapusan. Pumayag ako. Ang pagtatagpo ay inayos sa isang silid sa ospital. Pumasok ako, si Lina ay nakaupo sa kama, ang likod ay nakatuwid. Ito ang unang pagkakataon na talagang nagharapin kami mula nang magsiniwalat ang katotohanan. Ang mata niya ay wala na ang dating takot at kaguluhan, kundi isang katahimikang kakaiba, ang katahimikan ng isang taong nagsisikap nang tanggapin ang kanyang tadhana. Ako ang unang nagsalita. Tuyot ang aking boses. Kumusta ka na? Bahagyang tuminog si Lina, ang kanyang ulo. Salamat. Ayos naman. Tinitingnan niya ako at nagsalita ng dahan-dahan, napakaliit ang boses. Pasensya na. Alam ko na walang silbi ang mga salitang ito. Sinira ko ang iyong buhay. Hindi ko inaasahan ang iyong patawad. Nanahimik ako. Nagpatuloy si Lina, ang mga mata ay nakatutok sa isang walang laman na espasyo. Sa simula nang nagpasya akong maghanap ng lalaki bilang panlabas na balat kayo, may layunin nga ako sa iyo. Ngunit pagkatapos, sinimulang gumalaw ang tunay na damdamin. Kinukwento niya na sa simula nang nagpasya siyang pumili ng isang lalaki para maging belo niya, pinili niya ako ng may layunin. Ngunit ang katapatan niya, ang pag-aalaga, ang walang kondisyong pagmamahal ko, ay unti-unting natunaw ang kanyang giniginaw na puso. Ibinigay mo sa akin ang kaalaman kung ano ang isang pamilya, isang tahanan. Nagsimula akong mahalin ang papel na ginagamit ko. At pagkatapos, nahalin ko na rin ang kasama ko sa palabas, ikaw. Iyon ay totoo. Andre, nanunumpa ako. Iyon ang nag-iisang totoo sa aking buhay. Nag-agos ang luha niya, ngunit hindi siya tumigil sa pagsasalita. Marami na akong beses na nag-iisip na sabihin sa iyo ang katotohanan, ngunit hindi ako nagkaroon ng tapang. Natatakot akong mawala ang maliit na kaligayahan na wala akong karapatang taglayin. Habang lalong minamahal kita, lalo akong lumubog sa aking kasinungalingan. Nakinig ako, ang loob ay magulo. At ang sanggol? Medyo malambot na ang aking boses. Inibaba ni Lina ang kanyang ulo. Iyon ang pinakamasamang bahagi ng aking plano, ang pinakamalupit at pinakamasamang desisyon na ginawa ko. Gusto kong punitin ang puso niya sa pinakamasakit na paraan, punitin nang hindi siya makahinga. Gusto kong makita niya ang kanyang sariling anak, ngunit hindi niya maaaring tanggapin. Ginawa kong kasangkapan ang isang bata, at ginawa kitang kasangkapan rin. Alam ko na nagkamali ako. Nagkamali ako ng napakalubha.
Tumingin siya sa akin, ang mga mata ay puno ng sakit at pagmamakaawa. Wala na akong inaasahan para sa aking sarili. Ngunit isang kahilingan lang, ang bata walang kasalanan siya. Pakiusap, huwag kang magalit sa kanya. Kahit hindi ito iyong dugo, lumaki siya araw-araw sa pagmamahal at pag-aabang mo. Magagawa ba iyon? Ang huling pangungusap na iyon ay tamang-tama sa pinakamalambot na bahagi ng aking puso. Totoo iyon, walang kasalanan ng bata. Minahal ko siya, inantay ko siya. Ang damdamang iyon ay hindi maaaring mawala dahil lamang sa isang malupit na katotohanan. Hindi ako sumagot. Tahimik na tumayo at bago lumabas sa silid, nagsalita ako ng isang pangungusap, hindi alam kung para sa kanya o para sa aking sarili. Ingatan mo ang iyong sarili at makipagtulungan ng mabuti sa investigasyon. Iyon ang pinakamagandang paraan para mabayaran mo ang iyong pagkakamali. Lumabas ako, hindi na lumingon. Alam ko na iyon ang huling pagkakataon na mag-usap kami bilang mag-asawa. Ang relasyon namin ay nagsimula sa isang kasinungalingan at ngayon ay natatapos sa isang masakit na katotohanan. Matapos ang pagtatagpo kay Lina, naramdaman ko na ang puso ko ay medyo gumaan sa isang kakaibang paraan. Tulad ng isang masakit na tinik na sa wakas ay natanggal na. Ang sugat ay mayroon pa rin ngunit hindi na kasing sakit. Namalayan ko na kahit siya ay niloloko, ako mayroon isang bagay na tunay sa lahat ng iyon. Ang kanyang pagmamahal sa akin sa kabila ng lahat ng kasinungalingan ay tila totoong nagmula sa puso. Hindi ko mapapatawad ang kanyang pagpapalino sa akin, ngunit sa isang sulok ng aking puso ay naramdaman ko ang pighati para sa isang babaeng lumago ng ganoon. Siya ay parehong salarin at biktima. At ngayon ay haharapin niya ang mga kahihinatnan ng kanyang mga ginawa. Ang kaso ni Ethan Crisostomo ay patuloy na lumalawak. Maraming karagdagang kasalanan ang natuklasan, pati ang mga paglabag sa negosyo. Ang kanyang imperyo ay biglang gumuguhit katulad ng nagtayong mabilis. Ang katarungan, kahit na huling dumating, dumating na. Tungkol naman sa sanggol, pagkatapos ng opisyal na resulta ng DNA testing at sa pag-amin ni Ethan sa legal na paraan, ay mayroon siyang karapatang maging ama ng sanggol. Nagpadala siya ng abogado sa ospital araw-araw, sinisikap makuha ang anak. Habang nagaganap ang lahat ng ito, nagsagawa ako ng isang desisyon. Nagpunta ako sa hukom, naghain ng kahilingan. Nais kong maging tagapag-alaga ng bata. Ang araw ng pagdinig ng korte ay isang araw na nagpapagal sa aking katauhan. Inihanda ko ang aking sarili para sa isang maigting na labanan. Sa panig ng pamilya Crisostomo, isang malaking grupo ng mga abogado, at ang ina ni Ethan, isang marangyang babae, ngunit ang mga mata ay malamig, ay naroon rin. Sa aming panig ang abogadong sumusuporta sa akin. Nang nagsalita ang aming abogado, nang malinaw at tiyak na nagpakita ng nakaraang kriminal na gawi ni Ethan at nagpapatibay na siya ay hindi angkop na magsilbing ama, ang silid ay napanatiling tahimik. At pagkatapos, pinayagan ang pagpapatugtog ng audio recordings. Buong silid ang nagkaparehong katahimikan. Ang boses ni Ethan ay malinaw na tumutunog, malamig at walang pakialam. Kung mabuntis ka, problema mo iyon, hindi ko. Iluwal mo iyon, bibigyan kita ng pera at mawala na kayo sa paningin ko. Huwag mong isiping magagamit mo ito para ikulong ako. Bawat salita ay tulad ng martilyo na kumakabog sa konsyensya ng lahat ng nasa silid. Naging puti ang mukha ng ina ni Ethan. Matapos ang pagdinig, ang hukom ay nagbigay ng isang natatanging desisyon. Ang karapatang mag-alaga sa sanggol ay pansamantalang ibibigay sa akin bilang tagapag-alaga habang nagdurusa ang proseso ng kasong kriminal ni Ethan at ni Lina. Ang korte ay patuloy na susubaybayan ang pag-unlad ng sanggol at ang aking sitwasyon bago maglabas ng panghuling desisyon. Nagwagi ako. Nagawa ko ang isang bagay na halos imposible. Nang lumabas ako ng korte, nakita ko ang ina ni Ethan na naghihintay. Wala na ang kanyang pagmamalaki, natitira na lamang ang pagod ng isang inang nabigo. Nagsalita siya sa akin, "Salamat sa iyo, alagaan mo ng mabuti ang bata." Tumango ako. Hindi iyon isang pangako. Iyon ay isang responsibilidad na dalahin ko sa buong buhay ko. Sa araw na iyon ay pumunta ako sa ospital
sa unang pagkakataon na opisyal na hawak ko ang sanggol sa aking mga braso. Napakaliit niya, mainit at may halimuyak ng gatas. Tinitingnan niya ako ng kanyang maitim na mga mata na malinaw at dalisay. Ngumiti ako sa kanya at ngumiti rin siya sa akin. Isang ngiting walang ngipin, ngunit nagpapaliit ng buong mundo. Sa sandaling iyon, alam ko na kahit kinuha ng buhay ang isang asawa mula sa akin, binigay rin ito sa akin ang isang anak, isang bagong simula mula sa mga abo ng kasinungalingan. Isang taon, pagkatapos ang aking buhay, ay ganap na nagbago. Hindi na ako ang simpleng inhinyerong ang alam lamang ay trabaho at mga plano. Naging isang totoong ama na ako at puno ng responsibilidad. Ang aming maliit na inuupahang bahay ay hindi na malamig ngayon, kundi puno ng mga tunog ng batang gumagawa ng burbur, tumutawa at paminsan-minsang umiiyak. Pinangalanan ko ang bata na Andan, nag-asam para sa kanya ng buhay na laging mapayapa, hindi katulad ng mga alitan ng magulang. Ang buhay ng isang solo na ama ay hindi madali, lalo na para sa isang lalaking tulad ko na walang karanasan. Sa mga unang araw, hindi ko alam kung paano mag-mix ng gatas o magpalit ng lampin. Mayroon mga gabing umiiyak si Andan at wala akong magawa kundi yakapin siya ng mahigpit at maging kawawa rin ako. Ngunit unti-unting naayos ang lahat. Itinuro ng pagmamahal sa akin ang lahat ng kailangan. Natututo akong maging matiyaga, natututo kong intindihin ang mga pangangailangan ng isang bata kahit hindi pa siya makapagsalita. Nagbago rin ang trabaho ko. Hindi na ako nagtatanggap ng malayo at matagal na mga proyekto nagtatanggap na lamang ako ng mga disenyo at inspeksyon na maaaring gawin malapit sa bahay para mas maraming oras para kay Andan. Bumaba ang kita, naging mas mahirap ang buhay. Ngunit sa tuwing tinitingnan ko ang ngiti ni Andan, lahat ng pagod ay nawawala. Lumaki ang bata, araw-araw malusog at napakatalinong batang lalaki. May mga mata siyang katulad ni Lina, malalim at may kaluluwa, ngunit ang ngiti niya ay kamukha ko. Minsan, habang tinitingnan ko ang anak ko, nadaramdaman ko pa rin ang pighating kasamang buhay sa kanyang kapalaran. Ngunit pagkatapos ay nagpapaalala ako sa sarili ko ang nakaraan ay nakaraos na. Ang mahalaga ay ang kasalukuyan at ang kinabukasan. Sisikaping lihing gawin ko ang lahat para mabigyan siya ng isang buo at masayang kabataan. Tungkol naman kina Lina at Ethan, parehong nakatanggap ng naaangkop na parusa para sa kanilang mga kasalanan. Si Ethan ay nakulong ng maraming taon para sa maraming kriminal na kaso. Ang kanyang pamilya ay nadurog, ang ari-arian ay tinanggal upang bayaran ang mga nagdaang kasalanan. Si Lina, dahil sa maraming mitigating circumstances tulad ng buong pagsisiwalat, pakikipagtulungan sa investigasyon, at dahil siya mismo ay isang biktima, nakatanggap siya ng mas magaan na parusa para sa kriminal na panloloko. Minsan nagpapadala ang kanyang abogado sa akin ng mensahe, nagtatanong kung kumusta si Andan at nagpapadala ng kaunting pera na kinita niya sa loob ng kulungan. Hindi ko tinatanggap ang pera. Nagpapadala lamang ako ng mensahe na malusog ang bata at sinasabi sa kanya na sumunod ng mabuti sa kanyang rehabilitasyon. Iyon lang ang magagawa ko para sa kanya ngayon. Isang hapon sa isang linggo, nakatapusan, dinala ko si Andan sa malapit na parke. Nagsisimula ng humakbang ang bata. Masayang-masaya siyang tumakbong pabago-bago sa damo, ang bibig ay nakabukas at walang humpay na tumatawa. Nakaupo akong sa bangkong bato, hindi malilayo ang mga mata sa anak ko, ang puso ko ay puno ng isang kakaibang katahimikan. Biglang may lumapit sa akin, isang babaeng mukhang pamilyar. Ngumiti siya ng mabait. "Excuse me, kayo ba ang tatay ni Andan?" Nagulat ako. Ang babae ay ngumiti pa rin. Ako si Ate Karen, malalayong pinsan ng tunay na Vina Ramos. Natigil ang pagtibok ng aking puso sandali. Sinabi ni Ate Karen na pagkatapos niyang makita ang balita tungkol sa kaso, nakilala niya ang pangalan ng kanyang pinsan. Ang pamilya nila ay matagal nang nawawalan ng komunikasyon kay Vina. Hindi siya pumunta para manisi o humingi ng kahit anong bagay. Naparito lang ako dahil nais kong makita ang lugar kung saan nabuhay muli ang pangalan ng aking pinsan kahit ng kakaibang paraan.
Matagal kaming nag-usap, kinukwento niya sa akin ang tungkol sa tunay na Vina, isang babaeng mabait maganda, ngunit ang kapalaran ay napakaikli. Sinabi niya na ang pagtingin sa akin at kay Andan naramdaman niya ang isang bahagyang ginhawa. Salamat sa inyo, dahil sa inyo ang pangalan ng aking pinsan ay nagkaroon ng isang magandang kahulugan. Bago siya umalis, nagbigay siya sa akin ng isang maliit na larawan. Sa larawan, isang batang babae na masayang-masaya ang ngiti, isang ngiting dalisay na walang pag-aalala. Napagtanto ko na kahit pinastasan ni Lina ang kanyang hitsura para maging kamukha ni Vina, hindi niya kailanman nagawa ang ngiting ito. Dahil ang ngiti ay nagmumula sa kaluluwa at ang kaluluwa ni Lina ay nasira ng galit. Bumalik ako sa bahay, inilagay ang larawan ni Vina sa mesa. Sa tabi nito, inilagay ko ang larawan ni Andan na natutuwa. Tinitingnan ko ang dalawa at biglang napagtanto ko ang isang bagay. Ang buhay ay isang serye ng mga pagtatagpo at paghihiwalay, mga pagkakamali at pagwawasto. Nagkamali si Lina nang pumili ng landas ng paghihiganti. Nagkamali si Ethan nang gumamit ng kapangyarihan upang dumaop sa ibang tao. Ngunit mula sa mga pagkakamali na iyon, isa pang buhay ang dumating. Si Andan, ang batang bunga ng galit, ay naging simula rin ng pagmamahal at kapatawaran. Siya ay patunay na kahit sa pinakamasamang sitwasyon, maaari pa ring makahanap ng liwanag ang tao kung pipiliin ang tamang daan. Hindi ko alam ang kinabukasan. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag sa Andan ang kanyang komplikadong kwento pagdating ng panahon. Ngunit hindi na ako natatakot. Ikukwento ko sa kanya ang lahat tungkol sa isang ina na nagmahal sa kanya ng kakaibang paraan. At tungkol sa isang ama na kahit hindi kadugo ibinuhos ang buong puso para alagaan siya. Naniniwala ako na maiintindihan niya. Dahil ang tunay na pagmamahal sa huli ay nagtatagumpay laban sa lahat. Lumipas ang bagyo, nag-iwan ng mga guho sa likod, ngunit nag-iwan rin ng malinis na kalangitan at mainit na sikat ng araw. At ako kasama si Andan, sama-sama naming itatayo muli ang aming buhay mula sa mga kislap ng pag-asa na iyon. Isang simpleng buhay, ngunit puno ng pagmamahal at katotohanan. Nagpatuloy ang kwento. Isang taon pagkatapos ng mga pangyayaring iyon, ang buhay ko ay nagpatuloy tulad ng isang ilog na dumaan sa baha at ngayon ay mahinahon na ang agos. Hindi ito perpekto. Hindi ito ang buhay na nailarawan ko sa aking isipan noong bata pa ako, ngunit ito ay tunay, at iyon ay sapat na para sa akin. Si Andan ay lumago ng mabilis tulad ng isang halaman na binigyan ng tamang tubig at sikat ng araw. Sa 12 buwan niya nagsimula na siyang magsalita ng mga simpleng salita. Ang una niyang sinabing malinaw ay hindi mama o papa kundi ang salitang kuya, dahil sa aming kapitbahay ay may batang lalaki rin na madalas niyang nakikita. Natatawa pa rin ako kapag naaalaala iyon. Sa trabaho unti-unting bumalik ang aking ritmo. Isang kasamahan sa trabaho, si Engineer Romy, ang nagtiwala sa akin at nagbigay ng isang malaking proyekto na maaari kong ayusin mula sa bahay. Isang condominium building ang idinisenyong dapat matapos sa loob ng 2 taon. Mas malaking proyekto kaysa sa dati, ngunit ang aking ulo ay mas malinaw na ngayon. Parang ang mga pagsubok na dumaan ay nagpatalim ng aking pag-iisip at nagbigay ng mas malalim na pag-unawa sa buhay. Nagtayo ako ng mga bahay para sa maraming tao. Ngayon, unti-unti ko ring itinatayo muli ang sarili kong tahanan kahit na nag-iisa lang ako. Isang umaga, habang inaayos ko si Andan para sa araw, may kumatok sa pintuan. Binuksan ko ito at nagtayo roon ang isang matandang babae. Mga 60 taon ang gulang, ang buhok ay puting-puti, sumasakay sa maliit na buggy na may kulay rosas na payong. Hindi ko siya kilala. Andre Santos po ba kayo? Mahinahon niyang tanong. Opo. Sino po kayo? Ngumiti siya, isang ngiting may kasamang lungkot at pagpapasalamat. Nena po ang pangalan ko. Ako po ang lola ng tunay na Vina Ramos. Natigil ang aking paghinga. Inimbitahan ko siya na pumasok. Naupo kami sa sala. Si Andan ay abala sa kanyang mga laruan sa tabi ng aming upuan. Ikinukwento ni Lola Nena na nabalitaan niya ang buong kwento sa pamamagitan ng kanyang apo na si Ate Karen.
Matagal silang naghahanap ng Vina at nang natuklasan nila na namatay na ang kanilang mahal sa buhay at ang kanyang pangalan ay ginamit ng iba, lubhang nagdusa ang buong pamilya. Ngunit hindi ako naparito para magalit o manisi, mahinahon niyang sinabi. Naparito ako dahil gusto kong makita ang bagang nagmalasakit sa pangalan ng aking apo. Tinitingnan niya si Andan na naglalaro. Ang mga mata ng matandang babae ay naging malambot. Ganoon na ang buhay, puno ng mga bagay na hindi natin inaasahan. Ang aking Vina ay wala na. Ngunit nakita ko na ang kanyang pangalan ay ginamit ng isang taong lubhang nagdurusa at hindi ko maaaring patuloy na magalit sa isang taong nagdurusa. Napalunok ako. Lola, pasensya na po sa lahat ng nangyari. Iniling ng matanda ang kanyang ulo. Huwag kang humingi ng pasensya sa isang bagay na hindi mo kasalanan. Ginawa mo ang tamang bagay, pinagalagaan mo ang isang batang walang kasalanan. Iyon ang pinakamabuting bagay na maaaring mangyari mula sa lahat ng kaguluhang ito. Tumingin siya sa akin ng diretsyo at ang kanyang mga mata ay may liwanag ng isang taong marunong sa buhay. Alagaan mo ang batang iyon ng mabuti. Huwag hayaang ang mga kasalanan ng mga matatanda ay makarating sa kanya. Tumango ako ng malalim. Pangako po. Bago umalis, iniabot niya sa akin ang isang maliit na kahon. Sa loob niyan ay mga larawan ng aking Vina noong bata pa siya. Tuwang-tuwa siya, masayang bata iyon. Gusto ko lang na may magtatago ng kanyang alaala kahit na ito man ay ganito kalayo sa inaasahan ko. Tinanggap ko ang kahon nang may pag-iingat. Salamat po, Lola. Ngumiti siya at dahan-dahang tumayo, sumasakay muli sa kanyang bugi at dahan-dahang umalis. Nanatili akong nakatayo sa pintuan, ang kahon ay hawak sa aking mga kamay, tinitingnan ang lumayo niyang silweta. Pagkatapos ay lumingon ako sa loob, si Andan ay nagtitingin sa akin ng malaki ang mga mata. Papa, sino po iyon? Medyo nagulat ako. Ito ang unang beses na natural niyang tumawag sa akin na Papa. Hindi ko sinabi sa kanya ang salitang iyon, kusa na niyang lumabas. Pinipilit ko ang mga luha, isang mabuting matanda. Pumunta siya para magbigay ng regalo sa ating dalawa. Tumakbo si Andan palapit sa akin at niyakap ang aking binti ng mahigpit. Para sa akin din, para sa ating dalawa. Inangat ko siya at niyakap ng mahigpit. Sa sandaling iyon, naunawaan ko na ang buhay ay hindi palaging lumupad sa tamang direksyon. Minsan ito ay pinipilit sa mga hindi inaasahang landas, at sa mga landas na iyon ay natutuklasan mo ang mga bagay na mas mahalaga kaysa sa lahat ng iyong pinagplanuhan. 3 buwan pagkatapos ng pagbisita ni Lola Nena, natanggap ko ang isang abiso mula sa korte. Ang panghuling desisyon tungkol sa karapatan sa pag-aalaga kay Andan ay ilalabas na. Sa puntong ito, si Ethan ay nasa kulungan na at wala pa siyang anumang karapatang mag-angkin ng anak. Si Lina, kahit may posibilidad na lumabas sa kulungan sa susunod na 2 taon, ay nagbigay ng opisyal na pahayag na sumusuporta sa akin bilang tagapag-alaga ng bata. Ang korte, pagkatapos ng maingat na pagsusuri, ay nagbigay ng panghuling desisyon. Ang karapatang mag-alaga kay Andan ay opisyal na naibigay sa akin bilang kanyang legal na tagapag-alaga at ampon. Habang binabasa ko ang dokumento, ang mga mata ko ay naging malabo. Tinawagan ko ang nanay ko sa lalawigan. Nanay, meron na akong balita. Matagal na katahimikan. Anong balita iyon, anak? Huminga ako ng malalim. May anak na ako, nanay. Isang batang lalaki. Pangalan niya ay Andan. 14 na buwan na siya at nagsisimula ng magsalita. Isang mahabang katahimikan mula sa kabilang dulo. Pagkatapos ang iyak ng aking ina. Hindi ito isang iyak ng kalungkutan, ito ay iyak ng isang matandang babae na lubhang nagmahal sa kanyang anak at ngayon ay natutuklasan na may maliit na pag-asa sa kanilang pamilya. Kailan ko makikita ang apo ko? Natawa ako sa gitna ng aking sariling luha. Magpunta ka dito, nanay. Maraming kwento akong ikukuwento sa iyo. Nang dumating ang nanay ko sa Maynila, 2 pang kasamang kapatid ko, nagdala sila ng maraming pagkain mula sa probinsya at maraming regalo para sa batang hindi pa nila nakita. Nang makita ng nanay ko si Andan sa unang pagkakataon, lumapit siya sa bata at lumuhod para mapantay ang kanyang antas. Si Lola na ito. Tinitingnan ni Andan ang matandang babae
Nang matagal pagkatapos ay iniunat ang maliit na kamay at hinawakan ang ilong ng nanay ko. "Lola," sabi niya ng buong sigla. Agad na umiyak ang nanay ko, niyakap ang bata nang mahigpit at nagsalita ng mga panalangin na hindi ko lahat marinig, ngunit naiintindihan ko ang kahulugan. Ang lahat ng kapatid ko, 4 na kabuuan, nagsipalibot kay Andan at pinaaga-agahan siya ng pansin. Sa buong gabing iyon, puno ng ingay ang aming maliit na tahanan. Puno ng tawa, puno ng kwento, puno ng pagkain. Para sa unang pagkakataon matapos ang lahat ng nangyari, naramdaman ko na mayroon akong pamilya. Hindi ang pamilyang pinangarap ko noong una, ngunit isang pamilya, totoong pamilya. 5 taon pagkatapos ng lahat ng pangyayari, si Andan ay 6 na taong gulang na. Pumasok na siya sa paaralan, matalino at masayahing bata na madaling makipagkaibigan. Ang guro niya ay palaging nagsasabi na si Andan ay may espesyal na kakayahan sa matematika at isang malalim na kakayahan sa pakikinig. Palagi siyang nakikinig ng mabuti sa mga kaklase at nagbibigay ng mabuting payo kahit bata pa siya, sabi ng guro. Natatawa pa rin ako kapag naaalala iyon. Katulad ng ama, katulad ng anak. Sa araw ng kanyang ika-6 na kaarawan, habang inaayos ko ang maliit na handaan sa aming bahay, kinaupo niya ako sa tabi niya sa sala. "Papa, ano iyon, Andan?" Sinabi ng kaklase ko na walang mama si Andan. "Totoo ba iyon?" Natigil ang aking mga kamay. Dahan-dahang lumingon ako sa kanya, tinitingnan ang maliliit niyang mata na puno ng totoong pagtataka, walang galit, walang pag-aalala, basta lang nagtatanong. Ito ang sandali na matagal ko nang inihanda ang sarili. "Andan, mayroon kang isang kwento na kailangan mo palang marinig, tungkol sa kung paano ka dumating sa mundo at kung sino ang mga taong nagmahal sa iyo bago ka pa man ipanganak." Naupo siyang mabuti, ang mga mata ay nakatuon sa akin. "Kwento? Gusto ko ng kwento." Huminga ako ng malalim. Sa simula, mayroon isang babaeng lubhang nagdurusa. Nakaranas siya ng napakalaking sakit, nawala ang mga mahal niya sa buhay, nawala ang kanyang mukha, nawala ang halos lahat ng mayroon siya. Nag-isip siya ng maling paraan para lumaban, at sa proseso na iyon nakilala ka siya ng isang lalaki na naging iyong tatay. Ang babaeng iyon ang iyong ina, at kahit maraming pagkakamali ang ginawa niya, iniibig ka niya mula pa sa simula. Nakinig si Andan ng tahimik. Nasaan na siya ngayon? Nag-aayos siya ng kanyang sarili. Isang araw kapag handa ka na, at kapag handa siya, maaari kayong magkita. At si Papa? Ngumiti ako. Ako, isang simpleng inhinyero lang na sa lahat ng pagkakataon ay pinili ng buhay para maging iyong tatay. At alam mo, hindi ko kayang mag-isip ng mas magandang bagay na nangyari sa akin. Niyakap niya ako, nang walang babala ang maliliit niyang braso ay mahigpit na nakabalot sa aking leeg. "Mahal kita, Papa." Nataon pa na humiga si Andan sa aking balikat, at sa loob ng ilang minuto ay nakatulog na siya tulad ng isang batang walang pag-aalala sa mundo. Nakaupo akong hindi gumagalaw at tinitingnan ang kisame ng aming bahay. Sa labas ng bintana, nagsisimulang lumubog ang araw, ang langit ay nagkukulay ng kahel at lila. At sa aking dibdib, isang kapayapaang hindi ko matukuyan ang tamang salita para ilarawan. 6 na buwan. Pagkatapos ng kaarawan ni Andan, natanggap ako ng isang sulat mula sa kulungan. Kilala ko ang sulat, kamay manipis at matalas, ngunit hindi na nanginginig tulad ng dati. Binuksan ko ang sulat sa sala pagkatapos ng pagtulog ni Andan. "Andre, hindi ko inaasahan na sasagutin mo ito, at ayos lang iyon. Malapit na akong lumabas. Binigyan ako ng pagkakataon para sa mas maaga dahil sa mabuting pag-uugali at dahil sa aking pakikipagtulungan sa mga kaso ng iba pang biktima. Nalaman ko na nag-aalaga ka pa rin kay Andan. Hindi ko ito inaasahan, ngunit hindi rin ako nagulat dahil alam ko kung anong uri ng tao ka. Hindi ko hihingi ng patawad. Matagal na akong nagsalita ng pasensya sa simula ng lahat, at naunawaan ko na ang patawad ay hindi ipinakikiusap. Ito ay ibinibigay ng kusang loob o hindi. Ang hinihingi ko lamang sa tuwing makikita ni Andan ang salamin sana ay makita niya ang isang taong karapat-dapat ibigin, hindi ang kasalanan ng kanyang ina, hindi ang kasamaan ng kanyang ama. Ikaw lang ang makagagawa niyon para sa kanya. Lina,
Matagal ko itong hawak nagbabasa ng paulit-ulit. Pagkatapos ay kinuha ko ang ballpen at sumulat ng isang maikling sagot. Lina, nakita ko ang sulat mo. Si Andan ay malusog, matalino, at masaya. Noong kaarawan niya, tinanong niya ako tungkol sa kanyang ina. Sinabi ko sa kanya ang katotohanan na may babaeng nagmahal sa kanya kahit maraming pagkakamali ang ginawa. Hindi ko sinabi sa kanya na masama ka, dahil hindi ka masama. Nagkamali ka tulad ng lahat tayo. Kapag lumabas ka, at kapag handa ka na, pag-usapan natin kung paano mo maipapaalam ang iyong sarili sa kanya sa tamang paraan, sa tamang oras. Siya ang magtatakda niyon, hindi tayo. Andre, isinara ko ang sulat at inilagay sa isang sobre. Kinabukasan ay ipapadala ko ito. Ito ang kwento ko. Hindi ito isang kwentong may perpektong katapusan. Walang nagtagumpay, ng ganap walang natalo ng ganap. Namatay ang minamahal ni Lina at hindi na maibabalik iyon. Nasira ang bahagi ng buhay ko at ang peklat ay nandoon pa rin. Ngunit nandoon din si Andan na araw-araw ay nagpapaalala sa akin na ang buhay ay nagpapatuloy. Mayroon mga araw na napapangitawa pa rin ako sa mga alaala. Mayroon mga gabi na hindi ako makatulog at iniisip ko kung ano ang nangyari. Ngunit pagkatapos, maririnig ko ang boses ni Andan mula sa kanyang kwarto, pati na rin ang mga tunog ng kanyang paglalaro at naaalala ko na may dahilan akong gumising tuwing umaga. Nagtatayo ako ng mga tahanan para sa ibang tao, at sa prosesong iyon, natututo rin akong itayo ang aking sariling tahanan, kahit na sa mga guho, kahit na nag-iisa, kahit na ang pundasyon ay puno ng mga bitak. Dahil ang isang bahay na ginawa ng may pagmamahal kahit hindi perpekto ay mas matibay kaysa sa pinakamagandang bahay na walang kalooban. At ang pagmamahal kahit dumaan sa mga bagyo, kung totoong pagmamahal iyon, hindi maaaring ganap na mawala. Nagtatago lang ito sa mga sulok ng puso, naghihintay ng tamang sandali para lumabas muli, para magbigay muli ng liwanag. Sa lahat ng nagdusa ng hindi dapat, sa lahat ng lumaban para sa katarungan, ng nag-iisa, sa lahat ng nagmahal ng buo kahit hindi sila minahal ng ganoon, ang kwentong ito ay para sa inyo. Patuloy kayong lumakad. Hindi ang katapusan ng isang kabanata ang katapusan ng buong kwento.